Hello guys, Happy Valentine's sa lahat, okay? So sana lahat ay, masaya ngayong araw, okay? So since, V-Day ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang mga common mistakes or mga pagkakamali na ginagawa ngayong araw, okay? So ladies and gentlemen, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ating aalamin, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 7, walang plan B. Ito yung hindi nyo pinag-isipan na meron kayong ibang option. Alam nyo kasi, lalong-lalo na sa mga urban settings, mga city katulad dito, di ba? Kapag nagplano kayo na pumunta sa isang lugar para doon nyo gawin, sigurado ngayong araw, sobrang napaka-traffic na yan. Dahil lahat ay iisa ang pinupuntahan, iisa ang gustong gawin. So, nasa labas lahat ang mga tao, ang mga sasakyan. Kaya madalas, yung plano yung gawin, eh hindi nyo na nagagawa dahil stuck na kayo in traffic. Makakarating man kayo, pero late na. Wala na. Paano na kayo mag-celebrate? Paano na yung date nyo? Eh, patapos na yung araw eh. O, di ba? Dahil wala na kayong plan B. Kaya meron kayong mga options dapat na pwede nyong gawin ngayong araw kung ang unang plano nyo ay hindi magiging successful. Okay? Number 7. Number 6, pagbibigay ng mga generic na mga gifts. Halos lahat ay may mga regalo or gifts. Okay? So, madalas, ito yung mga common na nakikita nating ibinibigay, di ba? Mga bulaklak. Kaya ngayong araw talagang ang mahal bumili ng bulaklak, di ba? Mga chocolates, ayan, ang tamis. Nakaka-trigger ng mga may diabetes, di ba? Matamis eh. Tapos, yung mga stuffed toys, di ba? Yun yung mga tinatawag na mga generic na mga gifts. Ang saya-saya. Pero, di ba, parang kapag paulit-ulit na ganon, nung mga nakaraan hanggang ngayon, ay ganon at ganon yung mga natatanggap, parang wala ng effort, di ba? So, ito yung mga tinatawag na mga generic na mga regalo. So, mas maganda siguro ay gumawa ka na lang ng personalized na mga regalo. Hindi naman kailangang mahal yan eh. Ang mahalaga dyan is yung thought, yung effort na ginawa para mai-produce ang ganong regalo. Okay? It is the effort, the thought, and the love. Hindi yung presyo. Hindi yung kung gaano ito kaganda at kamahal. Hindi po yun. Of course, yan naman ay preferences yan eh. Hindi lahat ay ganon. Para sa iba, mas na-appreciate nila yung pinaghirapan, yung mga personalized na ganyan na regalo. Okay? So, ayan po ang number 6. Number 5, huwag mag-expect ng perfection. Kung ang nasa isip mo ay yung mga napapanood mo sa mga pelikula na wow, ang sweet naman, ang ganda naman nito. Eh, mga pelikula yan eh. Pero sa realidad ng buhay, hindi po ganun, okay? Walang perfect na settings ng pag-celebrate ng araw na ito, okay? Mas maganda pa rin yung natural or yung komportable kayong dalawa na sineselebrate ang araw ng mga puso. Na hindi kayo nai-stress. Okay? Mahirap yung nagse-celebrate kayo pero stress na stress kayo. Huwag ganun. Okay? Kesa naman yung nagpipilit kayo na gumawa ng grand celebration, ng grand date. Pero naman ay ang hirap ipatupad. Ang hirap gawin dahil sa napakaraming mga factors na hindi natin control. Okay? Huwag mag-expect ng perfect na celebration. Okay? Kung ano yung kaya nating gawin, doon na tayo mag-celebrate. Doon na natin gawin. Okay? Huwag nang magpilit ng mga hindi naman realistic na mga bagay-bagay. So, ayan po ang number 5. Number 4, huwag mong ihambing ang date nyo, ang gagawin nyo sa iba. Okay? Sa panahon kasi ngayon, ang social media ay punong-puno ng mga grand gestures, grand celebrations. Ang mga yan madalas ay nakaset up na talaga yan. Nakaplano yan. Kumbaga, andyan na yung camera na gumagalaw at planadong-planado ang mga yan. Kaya maganda ang labas dahil yan naman ay naka-design para sa kanilang purpose na content. Pero in reality, hindi naman talaga ganon.
Okay? So, huwag nang magkumpara, okay? Ang mahalaga is magkasama kayong dalawa. Kung paano nyo i-celebrate yung araw na ito, maging masaya tayo, maging masaya kayo. Huwag din ikumpara yung sarili nyo sa iba, okay? Maaaring sila, nakikita mo na wow, ang bongga, ang gara. Pero nakikita mo naman sa mukha nila, ay bakit tila napakaseryoso nila, di ba? So, ang pagmamahal, wala yan sa kung ano yung material na bagay na nandoon. Of course, plus points yun, pero hindi yun ang basihan ng tunay na pagmamahal. Okay? Number 4. Number 3, hindi kailangan gumastos ng malaki. Ito kasi yung madalas nagiging gawain na ng karamihan na kailangang mag-impress. Hindi po ganoon, okay? Ang araw na to ay celebration ng pagmamahal nyo ang dalawa. Hindi mo naman kailangang bumili ng napakamahal. Of course, kapag may budget ka, the better. Pero kung medyo mahigpit talaga ang usaping financial, hindi mo kailangang pilitin para lang i-celebrate ang araw na ito. Okay? Kasi yung pagmamahal naman ay hindi nabibili yan. Yan ay pakiramdam natin. Ang mahalaga dyan is magkasama kayo. Kung paano nyo i-celebrate yung araw na ito, yun ang mahalaga. Hindi yung mga mamahaling mga regalo or yung mga pinagkakagastusan ngayong araw. Kung ano yung kakayahan mo, doon lang tayo sa budget na yon. Huwag pilitin, okay? Huwag magyabang. Hindi naman payabangan ang pagmamahal, okay? Ang mahalaga is na ipaparamdam mo na mahal mo yung kapareha mo ngayong araw. Tandaan nyo, hindi lang Valentine's Day ang dapat pagpaparamdam ng pagmamahal, kundi dapat araw-araw yan. Ika nga, every day is Valentine's Day. Okay? Number 3. Number 2, huli na kung magplano. Ito yung madalas na pagkakamali ng halos lahat, hindi gumagawa ng plan. Tsaka na lang sila kumikilos kapag mismong araw na. Which is, nako, medyo hindi maganda ang outcome kapag ganon. Kasi kapag pumunta kayo sa isang setting, kahit ano yan, sa mga restaurants, mag-date, or sa mga lugar na gusto nyong puntahan, ang mga yan madalas ay fully booked na. Okay? Kapag ngayon pa lang kayo magagawa ng mga plano, magpapa-reserve, or pupunta pa lang doon sa lugar na yon, wala na yan. Wala nang bakante dyan. Mag-aantay kayo, okay, na may matatapos, may lalabas na, ganon, okay? Alam nyo na ang tinutukoy ko, okay? So, dapat ang mga plans ay advance. A week before siguro ay nakapag-book na kayo, nakapagplano na kayo. Kasi kung sa ngayong mismong araw na, wala na. Unless na doon lang kayo sa inyong mga bahay, okay lang yun, di ba? Magplano in advance sa mga ganitong mga araw. Number 2. So, number 1, eto, yung huwag kang magpadala sa pressure. Okay? So, mas pabor ito sa mga kababaihan. So, ladies, kapag hindi ka talaga handa na gawin ang isang bagay na hindi mo gusto, huwag mong gawin. Okay? Kasi, ngayong Valentine's Day kasi, may impression tayo na pagdating sa ganung bagay ay normal na ginagawa at gagawin ng lahat. Pero huwag ganun. Hindi porket Valentine's Day ngayon, ay ibibigay mo na ang bagay na yan kahit hindi ka pa handa or ayaw mo. Ang araw na ito ay celebration ng pagmamahalan ninyo. Hindi S. Hindi lang ganun ang ibig sabihin nun. Ang S na yon ay isang party lang ng celebration kung kayong dalawa ay handa kayo at gusto nyo. Okay? So ladies, pagdating sa usaping S, kung ayaw nyo kahit Valentine's Day pa, huwag nyong ibigay. Huwag kayong magpapadala sa pressure, okay? Number 1. So, ayan lang po ang ilan sa napakaraming mga pagkakamali, common mistakes na ginagawa or nangyayari ngayong Valentine's Day. So, ladies and gentlemen, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.